Okay, hello. Kumusta kayong lahat? This is Justin Talk News PS. Good morning to our OFWs dyan sa Middle East at all over the world. Thank you dito sa pagdalo ninyo sa Justin Talk News PS. Bago tayo magsimula to discuss a very important topic ngayong umaga na ito, I would like to request paki-press naman ng like, share this video, and of course to those who are new to this channel, please subscribe kahit pa isa-isa lang. Okay, so pag-usapan natin yung mga testimony ng mga 18 brave soldiers kahapon dyan sa Blue Ribbon Committee hearing na ginanap sa Senado under the chairmanship of Pia Cayetano at ang subcommittee na headed by Senator Rodante Marcolita. So, merong napaka-intriguing at napaka-importanting revelation yung mga 18 soldiers, brave soldiers sa hearing na yan. Ito, tungkol doon sa involvement ng some official at hindi official sa ating pamahalaan sa pag-invite ng ICC investigators dito sa ating bansa noong 2023 and 24 bago makidnap si President Duterte papunta ng Dahig. So, sabihin na natin na talagang yung Oplan Horus, ang pagkidnap kay President Duterte ay talagang plinano ng matagal na panahon. At ito initiated by our own government. Kaya yung mga pahayag ni BBM na hindi makipag-cooperate in any form, in any way, in any time ang pamahalaang Marcos sa ICC. Total na kasinungalingan yung sinabi niya. Kasi iba ang nangyari. Underneath sa pretensions niya na hindi talaga tayo member, wala nang jurisdiction ng ICC sa atin, iba ang ginawa niya. Iba ang pinapakita ng kaliwang kamay, pero ang kanan naman iba ang ginagawa. So yun ang nangyayari. Kung sa madaling salita, talagang malubhang kataksilan or katraidoran ang ginawa niya sa dating Pangulong Duterte. At nakikita natin na ito ay pinagkanulo niya sa halagang 2 milyon ang ating Pangulo doon sa ICC. Hindi ang ICC ang nag-initiate sa pagsampa ng kaso niyan. Talaga ang ating pamahalaan. Lumabas doon sa hearing ng BRC sa mga pagtatanong ni Senator Marcolita doon sa mga Marines na ang mga ICC investigator na dumating dito noong 2023 ay talagang inalagaan ng iilang mga opisyal ng ating pamahalaan. Particularly si dating senador, si Sundalong Kani na si Trillanes. Siya talaga nag-initiate. At mismong si Martin Romualdez ay naghanap ng paraan para sila ay mabigyan ng pabuya. At yan ang 2 milyon na pinalit nila dyan sa Fairbanks, Makati, sa may Salcido, sa may I think Libis District. Doon sila nagpapalit ng 2 milyon prior to the arrival ng mga ICC investigators. And it was assumed na talagang preparation yan para doon, para ibigay doon sa mga ICC investigators so that they will postro or initiate an investigation against President Duterte sa mga crimes na pinaratang nila sa kanya, which is crimes against humanity. At nagkaroon ng meeting ito si
Martin Romualdez together with the ICC investigators at si Boying Remulla. Kasama pa nga si Tory. Kasama si Tory at kasama si Trillanes sa mga meetings na yon. Ilang meetings ang naganap para pagplanuhan ang pagpahuli kay President Duterte, ang pagkidnap kay President Duterte. At ang nakakagalit, isipin mo, government funds ang ginamit. Kasi yung mga pera na ginamit niyan, yung mga nakulimbat nila, yung ninakaw nila sa flood control, yun din ang ginamit nila sa pagbigay ng pera doon sa mga ICC investigators at ang mga gastusin. Yung ginamit nilang sasakyan, ang hotel expenses nila. Ang Pilipino, tayo ang nagbabayad sa kanila. Yan ang ibig sabihin doon. Na ginamit ang pera natin para mapahuli si President Duterte. Through Trillanes. Na nagkaroon din ng testimony ang mga Marines na ilang malita ang dineliver nila doon kay Trillanes sa bahay niya sa Quezon City. So talagang ito planado nila noon pa na huliin si President Duterte. At yan, laging sinasabi ng bangag nating Pangulo na wala siyang kinalaman at hindi na ni-recognize ang jurisdiction ng ICC over the Philippines at tunaan ang nangyari. So nakita natin gaano talaga kasinungaling at katraidor ang presidente na ito. Ngayon, nakakagalit nga talaga. Isipin mo yung mga witnesses, tayo pa naghanap ng witnesses para maimbestigahan ng mga ICC investigators. Dinadala pa doon at ang namimili si Trillanes at dahil binigyan ito si father yan, hindi naman yan pare, adik naman yan, si Flavio Villanueva, na siya ang nag-facilitate para ma-interview itong mga witnesses na ito dito pa lang sa Pilipinas. Talagang kino-coach nila ang mga witnesses na yan at pina-imbestigahan sa mga ICC investigators na bayad. Yan nangyari. So ngayon, nakakaantig sa damdamin yung mga ginawa nila. Sobrang katraidoran ang ginawa. Kaya I don't know kung itong bagong development dito na nangyari dyan sa investigation or dyan sa hearing ng Blue Ribbon Committee na hinayag ng mga 18 brave Marine soldiers, malalaman niya ng ICC, I don't know, or ni Peter Hines na defense lawyer ni President Duterte, kung hindi ba sila maghahanap ng witnesses na talaga tainted na, may bahid na yung mga witnesses na yan na dinala dyan sa dahig, dahil dito pa lang mismong pamahalaan ang naghanap sa kanila at nagturo sa kanila paano sagutin yung mga tanong dyan sa hearing na yan. So polluted witnesses na yan mga yan. Kasama na yung si Matubato at saka Liscañas na yan ang mga witnesses ni Senator Trillanes, ni Trilling na sundalong kanin. Yun ang nangyayari dyan. Kaya itong hearing na ito sa Blue Ribbon Committee, maraming nare-reveal, maraming nabubunyag. At ito, isa na itong with regard to dito sa pagkidnap nila kay President Duterte. Na yung diniscuss nga nila na after withdrawing from the ICC statute, doon sa Rome statute, after 1 year, more than 2 years na sila nag-imbestiga. 2023, supposed to be up to 2019 lang sila. 2022 pala sila nag-investigate. So lampas na. At ito hindi pinansin ng
pre-trial court na ICC. Binaliwala nila yan. Actually, brinote out ni law attorney Kaufman yan. Hindi pinansin. Kasi may karapatan daw mag-imbestiga ang mga prosecutor anytime. Hindi yan sumunod sa Rome Statute na kailangan after 1 year, after withdrawing the instrument of membership ng isang bansa, bigyan ng 1 year na palugit para doon mag-imbestiga. At yan lumampas na ng 1 year, more than 2 years na sila nagkaroon ng actual investigation. Kaya dapat ma-dismiss na yan sa ganyang violation. Kasi nag-violate siya sa mismong rules and regulation ng Rome Statute. Articles ng mga rules ng Rome Statute. Pero yan hindi pinansin. I don't know ngayon dyan sa judge ngayon na bago dyan sa mismong trial kung bigyan ito ng halaga. At ngayon dahil hindi pa natatanggap ng defense lawyers yung mga names ng mga witnesses ng prosecution, kailangan ihayag nila yan para malaman ng defense ni President Duterte sino mga witness para mapaghandaan ng kanilang depensa. Meron din silang karapatan ang defense na hanap ng kanilang mga witnesses para pasubalian itong mga accusations ng prosecution team ng ICC. So, there's a big possibility na itong ilan sa mga Marines na naka-witness na nagbigay ng pera at nag-alaga, nag-escort, protekta nitong mga ICC investigator nung nandito pa sila sa Pilipinas ay pwedeng maging witness. At yung nakikita nila, pwede nilang ihayag doon sa trial chamber ng ICC. So yun ang antabayan na natin kung mangyayari yan. And we hope na mangyayari yan para talagang mapatibay ang depensa ni President Duterte against sa krimen, which is crimes against humanity na sinampa against him. Wala namang batayan. So, very positive din tayo kung si Peter Hines lang ang magdala at saka si Gibson at saka isang Amerikanong lawyer, may laban si President Duterte on the upcoming November trial, last week of November this year, 2026, ang kanyang first trial hearing. So we hope na take advantage ni Attorney Hines itong pangyayari na ito dito sa hearing ng BRC with regards to the involvement of the government itself sa investigation na kinandak ng ICC investigators dito sa NCR, dito sa Manila. Sipin mo, yan si Flavie Javier Villanueva, Flavie Villanueva, yung pare na binigyan din ng pera, nakatanggap rin ng malita, kaya pala ganyang kaingay yan. Nakatanggap rin adik pa, kurakot pa, magnanakaw pa. Siya ang naghahanap ng mga witnesses na yan. Of course, kasama yung mga makakaliwa na nakatanggap rin ng pera. Isipin mo yan. So ganyan ang ang pangyayaring yan. So talagang napalaki ng impact ng revelation ng 18 brave soldiers dahil pati itong problema ni PRD ay nagkaroon ng additional information with regards to the violation ng mga ICC investigators sa pagpunta nila dito sa Pilipinas at ang connivance na nangyari between them and ang government ng Pilipinas. Sabi pa nga ni Attorney Senator Marcolita, isipin mo, parang linuto tayo sa sariling mantika. Gumastos tayo para sa kanila, binigyan pa natin ng pera. Kaya pagkanulo na yan, parang ginawa ni Judas kay Kristo na and a few coins, pinagkanulo niya ang Panginoon. Ganyan na nangyari kay President Duterte. Pinagkanulo siya sa mga demonyong mga dayuhan na ICC na yan. Mala Judas na
estilo ng pagkanulo. Oh. Sinong Judas? Si Trillanes at si BBM. Baka si BBM, si Pilato. Yung ba yung involved doon? So, ganyan ang nangyari. So ganyan, we hope na magkaroon ng positive impact ito doon sa investigation ni President Duterte diyan sa ICC. At ito, bigyan ng importansya ng bagong defense lawyers ni President Duterte. So, ito pag-usapan din natin itong regarding doon sa involvement ng makakaliwa, mga komunista, diyan sa pagtanggap ng corruption money, diyan sa flood control scandal na yan. Nakikita natin sila pa na ang sigaw ng corrupt si BP Inday Sara, linustay yung 125 million or 300 million na pundo sa confidential fund. Puro ganyan ang sinasabi. Pero sila tumatanggap din ng nakaw na pera, kasama din sa Malita Syndicate. Nakita natin kahapon na bunyag si Ridon kasama. Ngayon nag-deny na hindi daw niya kilala. Sabi ng Marines na kilala ka isang bag ang natanggap mo. Pati si Flavi Villanueva at si Brosas, si Franz Castro, kahit convicted na, yan, tumatanggap pa rin yung pera. O si Raul Manuel ng Kabataan, party list. Kita mo, saan pupunta yung pera na yan? Para sa recruitment nila ng kabataan. Kaya nakikita mo ngayon, dahil connivance, nakipagsabuatan itong pamahalaan na to with the communists para lang mapabagsak si Vice President Sara, na lumaki ang ulo, kaya panay ang recruit ng mga kabataan. Tingnan mo yung nagrarally ng Akbayan at yung mga kabataan party list. Puro mga bata in their teens. Kaya yun ang magiging NPA mga yan later on. Nawala na sana yan, nabawasan na sana ng husto ang mga NPA. Ngayon, dumagdag na naman. Nakita natin yung 20 na nadali doon sa enkwentro. Puro mga bata, may mga babae pa. Puro mga matatalino daw, galing sa UP pa ngayong isa, na sayang dahil nga dito sa recruitment ng mga makakaliwang ito. Gamit ang pera ng bayan, pera natin, pinasweldo pa sila, tumatanggap pa ng malita-malitang kurakot na pera. So nakita, wala na talaga. Noon, yung mga yan, Marcos magnanakaw ang sinigaw. Pero tumatanggap ng pera galing kay Marcos. So, nakita natin sana ba yung prinsipyo. Negosyo na yan, mga yan. Wala nang prinsipyo yan. Malaking malaking sindikato na yung NPA. Yung mga makakaliwa, sindikato na yan. Kumikita ng pera na yan. Pera ng intensyon yan. Hindi na yung prinsipyo na pinagsisigaw nila. Kaya napakalungkot isipin. Isipin mo, flood control funds, tumanggap. Si Redon, si Tenyo, si Brusa, si Franz Castro. Sino pa yung isang minisyon? Brusas. Si Raul Manuel. Sila, mga makakaliwa ang sinama. Doon pala sa vlog kanina, hindi natin nasama sa tumanggap din ng Malita yan, si Garin. Tumanggap din ng paper bag yan, si Garin. Na kalaban ni panay ang sira kay BP Sara. At may sabi pa ng mga Marines doon sa ito pala, nakalimutan ko sabihin kanina, na kasama doon sa iniskortan, nabigyan din ng pera. Ito si Jed Mabilog. Isipin mo, drug lord. At parang kinausap din siya na maging witness diyan sa ICC. At na-mention din yung pangalan ni Kerwin Espinosa. Malamang isa yan sa mga witness na ipipresenta. O pinipresenta na ba sila? Ganyan ang matinding nangyari. Kaya pala pinakawalan ito kasama si De Lima. Pinakawalan.
Yung nga sabi ni Basti na alam niya na babalik talaga ang duga sa Pilipinas dahil pinakawalan si Dilima, si Jed Mabilog, at saka si Kerwin Espinosa na puro drugs ang kaso. O si Dilima, ano ba yan? Protektor yan ng droga ng mga sindikato sa Bilibid. O, ano nangyari ngayon? Pinakawalan ni Marcos para lang kalabanin ang mga Duterte. Pero hindi sila nagwagi. Palpak ang ginawa nila at bumabalik na ngayon sa pagmumukha nila ang ginagawa nila. Marunong ang Panginoon eh. Marunong ang Panginoon. Alam ng Panginoon mga kabalastugan ng ginawa ng mga taong ito. At ito na, nag-unti-unting nabubunyag at unti-unting nagising yung mga mamamayang Pilipino kung ano ba talagang katotohanan. So, in a tight situation sila. In a very tight situation, mahihirapan na yan makabawi. Patuloy lang tayo sa mga ginagawa natin, mga move natin, na ipapahayag natin ng mga tunaan ng mga taong ito, ang kanilang korupsyon na ginagawa, pagsamantala at pagpahirap sa taong bayan. So, we continue to join dito sa mga rallies na to. If we have time, lalabas tayo. Protektahan natin ang ating demokrasya at ang ating karapatan na magsalita. So, napaka-importante ng period na ito sa ating history in our democratic country na ginigipit ngayon na gustong ibalik ang dictatorship sa bansang ito. Pigilan natin yan sa pamamagitan ng pagsasalita. So, ganyan yung mga nangyayari. So, ngayon, unti-unting mahayag na yung mga ginagawa ng pamahalaan na to. At we pray na marami pang mga tao na who will join the protest against this government. At tuluyan ng magkaroon ng kalutasan ang mga problema natin dito sa bansang ito kung magkaroon ng pagpalit ng rehimen. At ito, ang pagbaba ng Pangulo ang pinakamabilis na paraan. Pero hindi yan mangyari. Hindi yan bababa. Hahanap pa ng paraan yan na magtagal sa kanyang posisyon. Kaya dapat vigilant tayo. Lahat na gusto nilang gagawin, aagapan natin na hindi mangyari. So dito na lang tayo. Thank you for coming over to this channel. At before leaving this channel, Justin Talk News page, press yung like, share, and then subscribe. If you are new to this channel, Justin Talk News page, subscribe naman kahit pa isa-isa. So maraming salamat sa lahat. Good morning at God bless sa inyong lahat. Thank you po.